God has given us life to live, and that life is best lived by grace. Blessed day po sa inyong lahat. Ito po ang Life and Grace at ito po si Baljamin Tatlong Hari. Tayo po ay excited na nagpapatuloy para po sa pag-aaral ng Aklat ng Galasya. Pag-uusapan po natin ngayon ang may episode na title na Grace and the Gospel. Hinanga po natin ito sa chapter 1 verses 8 hanggang verse 14. At sa nakaraan po nating episode, pinag-usapan po natin ang pamamangha ni Apostol Pablo para po sa mga taga-Galasya na mabilis na umiwan sa grace ni Kristo at sa gospel that He preached to them. Interchangeably po ay ginamit ni Pablo ang salitang biyaya at ang ebanghelyo o yung grace and gospel sa verse 6. Sinabi nating ang grace ng Diyos is the heart of the gospel, and without grace, there is no good news for the sinful world. Any teaching that doesn't emphasize grace as the way of receiving what Jesus provided is not the true gospel. Gusto ko pong linawin po yun. Any teaching that doesn't emphasize grace as the way of receiving what Jesus provided is not the true gospel. Kung kayo po ay pamilyar sa mga liham ni Pablo, karaniwan po ay nagpapasimula po siya sa mga pasasalamat, pananalangin at pagpupuri sa Panginoon para po sa kanyang mga sinusulatan. Subalit dito po sa liham na ito para sa mga taga-Galasya, napakaikli po ng kanyang pagbati at ito po ay sa loob lamang ng maikling sentence. Indikasyon po ito, sabi natin, na nagmamadali po si Pablo para masabi kung ano man ang gusto niyang sabihin. Kaya nga po sa verse 8 and 9, ibinigay niya agad ang stinkers against anyone who would dare to preach the gospel other than what Paul had preached. Heto po ang sinabi niya. Sabi niya po sa verse 8, Galasya, Kapitulo 1, talatang 8, subalit kahit kami o isang anghel mula sa langit ang mangaral sa inyo ng ebanghelyo na iba sa aming ipinangaral sa inyo, ay hayaan siyang sumpain. Yun po yung madiin na sinabi ni Pablo. At dito po, idinidiin ni Pablo ang kahalagahan o ang importance of preaching the true message of the gospel of Christ. And if anyone tampers with the true message of the gospel of grace, sabi po ni Pablo, let him be accursed. Sabi niya, sumpain siya. This comprised the strongest statement na ginawa ni Pablo sa buong kasulatan against those who oppose his gospel. The gospel that I preach, sabi ni Pablo sa verse 8. Then sa verse 9, sasabihin niya, the gospel that you receive. Diniinan talaga, nilinaw ni Pablo, the gospel that I preach and the gospel that you receive. Dinidiinan to ni Pablo because alam natin na mayroon pong mga points ng doctrine na negotiable. Yung pong tinatawag nating non-essential for salvation. Pero pagdating po sa biyaya ng Diyos, hindi po ito pwedeng ma-compromise. Paul said that even if an angel appeared preaching any other gospel than what Paul preached, he should be accursed. Kailangan siyang sumpain. Hindi po ito nag-iwan ng lugar para sa sino man na mangaral ng ibang bagay. There are some doctrinal points that are non-negotiable and others that are not. When it comes to the doctrine of grace for salvation, Apostle Paul didn't compromise. Kung ang mga kumakalaban na ito kay Pablo o ang mga Judaizers na ito were professing righteousness with God solely based on the work of Christ, yet meron po silang mga personal conviction o personal na paniniwala tungkol sa iba pang mga bagay kagaya ng abstinence from meat and observance of special days, ayos lang yun sana eh. The thought or the motive behind the action is what must be judged. Yun po yung mahalaga. Si Pablo po, kung pag-aaralan ninyo ay hindi po tumutol sa pagtutuli. Ang tinututulan ni Pablo o ang objection ni Pablo o ang
tinutulan ni Pablo ay yung pong faith in circumcision instead sa faith in Christ. Pinatuloy pa nga niya po si Timothy to keep from offending the Jews. Ito po ay mababasa natin sa Acts chapter 16. Ngunit nang sinubukan po ng mga Judaizers na ito, napilitin naman si Pablo na ipatuloy si Titus. Paul wouldn't bend. Gayon din naman, we cannot compromise on the matter of salvation by grace through faith. Ngunit, dapat magkaroon ng room para sa mga Kristiyano na magsama-sama yet have different ways of conduct. If anyone, kahit na po ang anghel mula sa langit, tampers with the true message of the gospel of grace, ang sabi ni Pablo, inuulit niya, sumpain. Ang Greek word po para sa salitang sumpain dito ay ang Greek word na anathema. And it means a person or thing doomed to destruction. Didiinan pa po lalo ni Pablo ang kanyang sinasabi nito. Sundan niyo po ako, Galatia Kapitulo 1, talatang 9. Sabi po rito, gaya ng aming sinabi noong una at muli kong sinasabi ngayon, kung ang sinuman ay mangaral sa inyo ng ebanghelyo na iba kaysa sa inyong tinanggap na, ay hayaan siyang sumpain. Maaaring siniisip po ng mga taga-Galacia, surely hindi naman siguro minimi ni Pablo kung anong sinasabi niya. So, to leave no doubt, Paul was in a sense saying, I said it once and I will say it again. If anyone preaches a gospel to you that is different, let him be accursed or eternally condemned. Wala na po sigurong sino man na maaaring hindi makaintindi niyon. Alam niyo po, we need to be sure that we are preaching the true gospel tulad po ng ginawa ni Pablo. Then, once we have no doubts, we need to be as bold sa pagtatanggol po sa gospel na ito, kagaya din ni Pablo. Sabi nga po ng unang Pedro, Kapitulo 4, talatang 11, kung nagsasalita ang sinuman, magsalita siya bilang nagpapahayag ng mga salitang ng Diyos. If any man speak, let him speak as the oracles of God. Alam niyo po ang aklat ng mga gawa sa panahon ng early church ay mayroon pong 13 messages na i-preach ng mga apostles and the response that was demanded. At ang dami po, sa dami po ng iba-ibang mga messages na naririnig natin ngayon, it is good na mabalikan po itong mga messages na ito na i-preach po sa Book of Acts para malaman natin na hindi tayo lumalayo sa original gospel as recorded in scriptures. Sundan niyo po ako, Galatia Kapitulo 1, talatang 10. Ako ba'y naghahangad ngayon ng pagsang-ayon ng mga tao o ng Diyos? O sinisikap ko bang bigyang lugod ang mga tao? Kung ako'y nagbibigay lugod pa rin sa mga tao, hindi sana ako naging alipin ni Kristo. Ang sabi po sa Amplified Version ay ganito, now am I trying to win the favor of men or of God? Ang sinasabi ni Paul dito ay, I am not trying to please man. I am not preaching man's gospel. Paul was not trying to win over and make friends by preaching man's gospel. Dahil kung ganun nga lang, hindi na siya dapat naging lingkod ni Kristo. As a servant, Paul had only one master, and that was Christ. Kagaya po ng sinasabi ng Matthew chapter 6, verse 24, na hindi tayo makapaglilingkod sa dalawang Panginoon. Therefore, he spoke only the message the Lord laid on his heart. All of this was being said to make the point na ang ebanghelyo na dinala ni Pablo sa mga taga-Galacia ay tuwirang mula sa Diyos at hindi galing sa tao. Ang reasoning ay kung tunay na ibinigay ng Diyos kay Pablo ang mensaheng ito, kung gayon, there could be no room for change. The Lord is always the same at ang kanyang message ay hindi nagbabago. Likewise, there is no room for a gospel today that fits a culture we live in. Hindi po nagbabago ang gospel sabay sa paglipas ng panahon. Wala pong modern gospel nor advanced gospel. It is the same gospel Paul preached. Ito po ang kapangyarihan ng Diyos para sa ikaliligtas ng lahat. Methods can change, but the message must remain the same.
Sundan niyo po ako, Galatia Kapitulo 1, talatang 11 hanggang 12. Sapagkat nais kong malaman ninyo, mga kapatid, na ang ebanghelyo na aking ipinangaral ay hindi ayon sa tao. Sapagkat hindi ko ito tinanggap mula sa tao o itinuro man sa akin, kundi sa pamamagitan ng pahayag ni Heso Kristo. Plainly, ang sinasabi po ni Pablo ay ganito, dahil gusto kong maging malinaw sa inyo, mga kapatid. Paul was elaborating on the point he made in the previous verse na ang ebanghelyo ay naibigay sa kanya sa pamamagitan ng supernatural revelation and not human teaching. Sigurado si Pablo kung sino ang nagbigay sa kanya ng mga salitang sinasabi niya. Itinuloy niya ito sa mga susunod na talata upang ipakita na ito ay dumating sa kanya ng direkta mula sa Diyos at hindi sa pamamagitan ng tao. Hindi po tinanggap ni Pablo ang kanyang gospel from any human source. It was revealed to him by Jesus Christ. Alam niyo po, ang Greek word ng katagang pahayag o kapahayagan o sa English po ay revelation sa verse na ito ay nagdadala po ng idea of taking off a cover o yung unveiling or disclosure of Jesus Christ. Hindi dahil sa walang human knowledge si Pablo sa mga historical facts ni Jesus Christ bago niya ma-encounter siya sa road of Damascus. But at this point, he had a spiritual understanding of the historical facts na naghahayag na ang kaligtasan ay sa pananampalataya lamang kay Hesukristo. Galatians chapter 1 verse 13, ang sabi po dito, sapagkat inyong narinig ang uri ng aking dating pamumuhay sa Judaismo, kung paanong marahas kong iniusig ang iglesia ng Diyos at sinikap na wasakin ito. Maaaring narinig nila mula mismo kay Pablo ang tungkol sa dati niyang kandak at paraan ng kanyang pamumuhay sa Judaismo. Ang katagang dating pamumuhay ay tumutukoy sa dati niyang pag-uugali bago niya pa makilala si Kristo. Siya ay nasa isang sistema ng relihiyon na nagsisikap na makamit ang katuwiran sa harap ng Diyos sa pamamagitan ng human striving. But when confronted by the claims of Jesus Christ and the real truth proclaimed in the law, he realized na siya pala ay isang chief sinner at siya nagkakamali. Natutunan niya na by the works of the law, no flesh shall be justified. Walang sino man ang maaaring ma-justified. Kagaya po ng sinasabi ng Galatia, Kapitulo 2, talatang 16, and that the gospel was the gospel of grace. Notice that his religious zeal ang nagdala sa kanya para i-persecute those preaching the gospel of grace. Alam niyo po, palagian pong ganito, Paul's religion has always persecuted through religion. Kagaya po ng illustration kay Isaac at kay Ismael na gagawin po ni Pablo sa chapter 5. And it will continue to be that way until the end of the age. Lagi pong ipe-persecute ng wrong religion ang true gospel of grace. Ang paggawa sa kautusan at ang pananampalataya sa biyaya ng Diyos ay dalawang magkaibang paraan ng paglapit sa Diyos na may magkasalungat na resulta o kahihinatnan. Idinagdag pa rin dito ni Pablo na marahas niyang inusig ang iglesia at ito ay nagpapahiwatig na ang pag-uusig na dinala ni Pablo laban sa iglesia ay consistent, sobra, lampas-lampas po, walang mercy at nagpapatuloy for some time. Sundan niyo po ako, Galatia Kapitulo 1, talatang 14. At ako'y nanguna sa Judaismo ng higit kaysa marami sa mga kasinggulang ko sa aking mga kababayan. Higit na masigasig ako sa mga tradisyon ng aking mga ninuno. Paul advanced within the ranks of Judaism. Sa Greek word po, yung salitang nanguna literally means to advance, to drive forward as if by beating. Para bang sa karera po ng mga hayop, hahatawin ng matindi ang hayop para ito ay tumakbo pasulong and cause it to advance over the others. Ganon din po itong si Pablo.
Sabi niya, he was driven by religion. Sa larangan po ng Jewish religion, nilampasan ni Pablo ang marami sa kanyang mga kasabay. He was super abundantly zealous for the traditions of man na wala namang naging saysay. Kaya kagaya po ng sinasabi ng Marcos Kapitulo 7, talatang 13, kaya't pinawawalang kabuluhan ang salita ng Diyos sa pamamagitan ng tradisyon na inyong ipinamana at marami pa kayong ginagawang mga bagay na katulad nito. Alam niyo po, maaari nating ma-neutralize ang positibong kapangyarihan ng salita ng Diyos sa atin, and nothing will do that any quicker than elevating man's tradition above God's Word. God's Word is still true at hindi babalik ito sa Kanya ng walang kabuluhan, kagaya po ng sinasabi ng Isaiah chapter 55 verse 11. But it may produce the negative results of judgment instead of positive result of salvation. Alam niyo po, sa amin pong memory verse dito po sa Melbourne, sa Hebrews chapter 4 verse 2, sinasabi po nito na maging ang mga Hebreo o Hudyo na mga na lumabas mula sa pagkakaalipin sa Ehipto at nakarinig ng mabuting balita, ngunit wala silang naging pakinabang dahil hindi nila ito sinamahan ng pananampalataya. Ang sabi po ng Hebrews chapter 4 verse 2, sapagkat tulad ng naranasan natin ay dumating din sa kanila ang magandang balita, ngunit ang salitang narinig nila ay hindi nila pinakinabangan, sapagkat hindi nila sinamahan ng pananampalataya ang kanilang narinig. Lahat ng ating pagsisikap sa buhay man o sa pagmiministeryo ay nawawalan ng tunay na pakinabang kung hindi nagagawa at nasasamahan ng pananampalataya. I hope meron po kayong natutunan at nadampot sa ating pong episode ngayon. Ito po si Baljamin Tatlong Hari, patuloy na nagsasabi sa inyo, life is best lived by grace. Shalom!